Kaya ang My Hero Academia Chapter 414 ay sa wakas na ilabas at dito ating makikita ang pagpapatuloy ng desperadong mapanuyang laban ni Midoriya para ilipat ang One for All sa hari ng mga villain na si Shigaraki. At kaya hindi na natin papatagalin ito tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 414 na may pamagat na overlay. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter kay Midoriya na pinapalibutan ang kanyang buong katawan ng Black Whip na gumagawa sa kanya na parang isang halimaw bago hinahanda ang kanyang sarili na ibunsod ang kanyang sarili at ilipat ang vestige ni Kudo at ang kanyang quirk kay Shigaraki. Sa pagtingin kay Midoriya na ma-counter ang kanyang kasalukuyang estado para magamit ang kanyang muscle sa pamamagitan ng pagbalot niya ng kanyang buong katawan ng Black Whip, at puwersahang iginagalaw ang kanyang mga kamay, parehong sina En at Banjo ay walang magawa kundi ilabas ang kanilang pagkagulat at pagkahanga kay Midoriya. Kahit na si En ay nagkomento kung paano ito nakakabaliw na si Midoriya ay nagawang nakakuha ng mabilis na solusyon para sa kanyang problema sa pagkilos. Pero si Kudo ay hindi nagulat na sinasabing dapat alam na nila ngayon na si Midoriya ay hindi isang anumang ordinaryong gumagamit ng quirk. Inaral niya ang mga quirks ng ilang taon at ginamit niya ang lahat ng kaalaman na ito para pakinangin ang One for All. Gayunpaman sa kabila ng sinabi ng mga nakaraang gumagamit inamin ni Midoriya na hindi pa siya gaanong sigurado tungkol sa kanilang plano na sinasabi kung paanong hindi pa niya alam kung maaari ba niyang masabayan ang raw speed ni Shigaraki nang walang tulong ng gear shift. Pero pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na lampasan ang kanyang pag-aalala at magkaroon ng tiwala sa plano ni Kudo na isang kinakailangan para ang plano ay magtagumpay, dahil ang One for All ay maaari lamang maipasa kung si Midoriya ay lubos na pumayag dito. At kaya sinimulan ni Midoriya ang nakakamatay na plano para mailipat ang One for All kay Shigaraki, pinagpasyahan niya na ililipat niya ito sa pamamagitan ng pagpatak niya ng kanyang sariling dugo sa sugat ni Shigaraki. Gayunpaman ang bahagi na ito ng plano ay napakamapanganib sa kanyang sariling paraan habang hindi lamang ang sugat ni Shigaraki ay nagagamot sa ilang segundo na nagbibigay kay Midoriya ng maliit na sandali para ipatak ang kanyang dugo, pero pati na rin si Midoriya ay malapit nang mawalan ng malay dahil sa recoil ng gear shift. Ibig sabihin na ang ating hero ay mayroon lamang isang tira at isang maliit na pagkakataon para maisakatuparan ang pinakaunang hakbang ng plano. Ang kalamangan ay hindi maganda para kay Midoriya, at para gawing ang mga bagay ay mas lalong maging masama si Shigaraki ay seryoso sa kanya, habang ikinomento ni Shigaraki sa kanyang isipan kung paanong siya ay may masamang pakiramdam mula sa huling atake ni Midoriya. At kung sino man ang kanyang makakaharap sila ay magpo-focus sa survival pero si Midoriya ay hindi normal, at si Midoriya ay tila palaging mayroong plano. Pagkatapos sa isang hindi pamilyar na pagkilos si Shigaraki ay nagsimulang kamutin ang kanyang leeg bago idineklarang ito ay hindi mahalaga, ang gagawin ko lamang ay patuloy kitang sisirain, ang bansang ito, ang lahat. At sa testamentong ito parehong sina Midoriya at Shigaraki ay lumundag sa isa't isa habang muling ang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay nagpapatuloy. Habang si Midoriya ay sinimulan ang laban sa pamamagitan ng pag-activate muli ng smoke screen na nagpalito kahit sa orihinal na gumagamit na si En na sinasabing ang kanyang quirk ay useless sa laban na ito gaya ng ating nalaman kamakailan. Pero si Midoriya na sa pagiging Midoriya ay palaging mayroong isang plano, habang ito ay lumilitaw na ang smoke screen ay hindi para itago ang kanyang sarili pero para itago ang katotohanan na siya ay gumagamit ng Black Whip para pataasin ang lupa na kinakatayuan ni Shigaraki at iangat ang bahagi nito kasama si Shigaraki sa himpapawid para hadlangan si Shigaraki mula sa paggamit niya ng kanyang decay quirk. Sa totoo lamang gaya ng naalala ni Shigaraki na si Midoriya ay manually niyang ginagawa kung ano ang ginawa ng security system ng lumilipad na UA. Pagkatapos ang danger sense ni Shigaraki ay na-activate sa kanyang likuran, kaya siya ay lumingon at ginamit ang search para i-counter ang paparating na si Midoriya, pero sa kanyang pagkagulat habang ginamit niya ang decay sa paparating na gumagamit ng quirk, ito ay hindi si Midoriya pero ang kapa ni Gran Torino na mauunawa ang nagpalito kay Shigaraki, habang hindi niya maintindihan kung bakit ang search ay nag-activate sa isang kapa. Ito ay hanggang napansin niyang sa loob ng Black Whip tendril na tumutulak sa kapa makikita ang vestige ni Kudo.
Tama, inilagay ni Midoriya ang vestige ni Kudo sa loob ng Black Whip at binalot niya ito ng kapa na pinapalibutan ng kanyang sariling dugo na gumagawa sa search na ma-activate at isipin na ang tendril ay isang paparating na tao. Sa pagtingin sa vestige na papalapit sa kanya hindi na malaya ni Shigi na iniabot niya ang kanyang kamay sa paparating na tendril para subukang nakawin si Kudo. Pero bago niya magawa ito mabilis na pumunta si Midoriya sa likod ng tendril at matagumpay na matamaan si Shigaraki. At sa pagtingin kay Midoriya na gamitin ang kanyang mukhang walang tulong na quirk sa sitwasyon si En ay nagsimulang umiyak at napansin ni Shigaraki na may isang masamang bagay ang malapit na mangyari at mabilis na dumipensa. Tinatangka muling balutin ang kanyang buong katawan ng kanyang mga daliring baluti, pero bago niya maaaring magawa ito sa kanyang puno na dugong kamay hinawakan ni Midoriya ang Black Whip tendril at nagpatama ng isang direktang atake sa dibdib ni Shigaraki na nagdulot para matagumpay niyang maipasa ang gearshift kay Shigaraki. At habang ang vestige ni Kudo ay iniiwan si Midoriya at mabilis na pumunta kay Shigaraki, nag-iwan ng mga huling salita si Kudo kay Midoriya na sinasabing huwag kang malungkot noong tayo ay nagkakilala, ako na ay isang multo, ngayon, bago ako lamunin ni Shigaraki, hayaan mong gawin ko ito. Pagkatapos ang vestige ni Kudo ay lumitaw sa essence ng All for One at bumangga direkta sa core ni Shigaraki na parang isang meteor na patungo sa daigdig na nagdulot para magkaroon ng sira pagkatapos ng impact. Gayunpaman pagkatapos ng sandaling ito hindi pangkaraniwang bagay ang nagsimulang mangyari pareho kay Midoriya at Shigaraki habang ang mundo ay nagsimulang mabago sa kanilang paligid, at ang visualization ng kanilang mga alaala ay nagsimulang lumitaw. Habang makikita natin ang isang higanteng toga at Dobby na lumitaw na hinihinging gustong sumali sa League of Villain katulad ng kanilang ginawa noong una nilang nakilala si Shigaraki. Bago mabilis na naputol at pumunta sa sports festival noong laban ni Midoriya at Todoroki, gayunpaman ang mga alaala na ito ay hindi buong katotohanan habang pati na rin sa arena kasama si Todoroki ay si Spinner na ginagawa ang kauna-unahang panahon na nakilala niya si Shigaraki. Pagkatapos ang unang gumagamit ay napagtanto na ito hindi lamang alaala ni Midoriya at Shigaraki, pero ang alaala ng dalawa ay nagsimulang maghalo ng magkasama at maging iisa. Sa isang nakakabaliw na implikasyon, pero bago may sino man ang maaaring makasira sa kanila si En ay sumigaw kay Midoriya na huwag siyang maguluhan habang kailangan niyang magpatuloy na umatake para ang kanilang plano ay maging matagumpay. At kaya naglagay si Midoriya ng isa pang gumagamit ng quirk sa kanyang kanang kamay sa oras na ito bago naghahandang pakawalan ang isa pang atake kay Shigaraki, at dito nagtatapos ang Chapter 404. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like para sa iba pang content kagaya nito ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.